nang magmatigas! Mukhang batak sa kakatakas yun ah. Alam mong sanay na sanay makipaggabulan eh. Paulanan mo na! Nababaliw ka na ba? Di na makasama sa utos yan ah! Yung kalambutan mo Reyes, wag mo isali sa trabaho to. Paulanan mo na! Shit. Nasaan ako? Santiago, Santiago. lagi sa buhay na ito, ay bayan pa rin ang iyong pipiliin. Maraming salamat sa inyong pagtanggap ng aming anyaya, Santiago. Kumain na kayo bago patuloyin kumagat ang dilim. Santiago, Santiago? hintayin mo lamang ako at papakiusapan ko si Narel Mariano. Sino si Santiago? Santiago! Tonyo? Kalaban. Kalaban? Marilag, huwag. Marilag, pakiusap. Ano nangyari sa akin? Ayoko na. Ang sakit. Please. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na! Check mo nga sa Twitter. Sam! Gising ka na! Dam, ate ko! Akala namin hindi ka lang magigising. Sa true. Pati nga si Avery napagdasal kay teacher siya eh. Sam, bakit hindi ka nagsasalita? Naniniwala ba kayo sa reincarnation? So, ang sinasabi mo na naginip ka na lalaki ka during the Philippine Revolution, tapos babaylan naman during the Battle of Mactan? Kahit pa sa past life mo, bading ka eh. Aray! Nagsasabi lang ng totoo yung tao eh. How did you come up with the conclusion na past lives mo pala yung mga yun? Oo nga. Why ka nag-assume? Hindi ko rin alam. Basta naramdaman ko lang na ako yun. What if random dream lang? Or baka dahil din sa sulat mo? Napanaginipan mo pero different versions nga lang. Pero sino mo na mga lalaki sa panaginip mo? Hala ka, ante! Baka mga ginos mo pala yun ng junior high, ah! Basta, ang importante ligtas ka at hindi ka namatay unlike sa panaginip mo. Oh! Speaking of, di ba namatay siya sa panaginip niya? It means, ahaba pa buhay mo. Bahala ka na nga dyan. Kumusta na pala yung mga materials? Ready na ba sila para sa protesta next week? Naka-ready na rin yung mga extra tubig in case bombahan na naman tayo ng tear gas. Eh yung mga sasama, nasabihan ko na sila last week pero naulit niyo na ba sa kanila yung reminders? Oo, i-remind ko na lang ulit sila the day before the protest. Nga pala, Sam. Oh? Maglilo ka na muna kaya. Huwag ka muna magpakita next week. Baka makita ka ng mga pulis na humabol sa'yo.
Agree din ako. May record ka na sa kanila. Bakit kasi nakalimutan mo magpalit ng damit nung pauwi ka? Sundan ka tuloy. Tsaka, anong ginagawa mo doon? Kung hindi kami kinutuban, di namin malalaman na hinahabol ka na pala. Basta, nasa kayo na kayo? Kami nila hindi ang doon, hindi ko na. Dahil ito pa rin yung mga ibang members in the security contact. Sige, chat-chat na lang kayo lalo na pag may kailangan kayo. Okay? Okay. Ay, wait. Nasa labas ka ba? Bakit ang ingay ng background mo? Oo. First class ng simbang yun. Si Sam daw nasa simbahan. Open cam ka nga, sabihin mo. Sam, open cam daw for legitimacy check. Aba, anong nakain? Oo, Shed. Palit na ating nabili ng takoyaki kagabi. Sira. O siya, magsa-start na yung simbang gabi. Bye! Where's Arthur and Matt? Bobby won't answer my calls. Tapos si Arch naman is on duty. Borges, out of my league na agad.
Lord, bakit ka naman nagsumbong? Ikaw at ako pinagtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundong magsama habang buhay. Me personally, hindi talaga ako nagsisimbay. But I'll make bawi na lang ng Christmas. Promise. This is why Papa Jesus won't answer your prayers eh. Sa'yo, Harper. Nagsisimba ka lang naman sa your outfit eh. Oh, you're not supposed to know that. Wait, I can hear Yuri. Is she on mute? You're here! Benz, calm down. He's been here the whole time. Gaganda mas tomorrow. Yeah, sasama kayo. It's fine, I can go by myself naman. May bawi na lang in other ways. Ha? For what? Okay nga lang. Guys, alis na ako sa call. I'll have to wake up early for tomorrow's mass pa eh. Bye. Good night. Simbang gabi na naman, tayo gising na, patulog pa lang ang buwan. Ang simoy ng hangin, dahan-dahan na humahaplos sa mukha ng bawat tao. Bumabagsak pa ang mata, dahan-dahang kumislap ang mga ilaw ng tumatandang simbahan, kung saan magkasama tayong nagdasal at nakinig sa misa de Gallo. Pagdating ng ama namin, ang oras huminto ng magkahawa. Ang ating mga kamay, humawing mga ulap at sabay, nagsiyawit ang mga anghel sa langit. At nang unang gabi ng Pasko'y sumapit, kay ganda ng harana ng tinig na sumasabay sa ng hangin. Ang sabi nila, ang sabi nila. At pagkatapos magsimba,
holding hands with feelings, I think. Ang bilis naman masyado. Pang 8 na simbang gabi pa lang? My point also. Bakit ang bilis? Kapamalay ko. Feelings mo yan. Basta ang akin lang, huwag kang padalos-dalos. Hindi naman. Alam ko na yan, Samantha. Ano? alam ko na yan. Bading! Tapos din ng siyam na araw ng simbang gabi, ang sabi ko sa sarili, baka ito nang huli. Pero mula nung unang ama namin na ang iyong kamay ay hinawakan, di mo na binitawan. Nagsiyawit ang mga anghel sa langit, at nang unang gabi ng Pasko'y sumapit, kay ganda ng harana ng tinig na sumasabay sa ihip ng hangin. Ang sabi nila, We should be prepared. Lalo na sa mga medic. Kalat na yung pagbomba ng Pilipinas sa mga protestante last week. Kompleto naman, di ba? Oo, pero marami tayo ngayon, Abs. Baka kulangin. May funds pa ba tayo? Bili na kami mamaya ni Sam ng mga extra. No, Sam? Sam? Samantha? Oh. Sabi ko, bibili tayo ng extra mamaya. Oo. Sagutin ko lang to. Hi, are you busy? Hindi. Ikaw? I have a quiz lang for interp later, but right now hindi ako busy. That's why I called you. I miss you. You don't have to reply naman, sinabi ko, so you'll know why I called. Dahil hindi lang busy. Yeah. Pero hindi mo naman kailangan ng rason para tumawag. So, can I call you anytime? Oo naman. Sam, are we good? Bakit mo naman naisip na hindi? Wala lang, you sound, I don't know, off. I don't know really, but I napanisip mo yun. Are you okay? I'm okay. Marami lang iniisip din. But, thank you for asking. I'm okay na. You know I'm always here, right?
Magsabi ka lang. I'm more than willing to listen. Kapag ready na ako, magsasabi ako sa'yo agad. Kapag handa. Di niya pa alam? Di mo pa rin sinasabi na aktivista ka? At nanay niya didiktikin natin bukas? Akala ko hindi naman magiging ganun kahirap eh. Kasi gusto ko siya. Gusto niya din naman ako. Pero wala eh. Magkaiba pala talaga kami. Ano yan? Langit siya, lupa ako narrative. Sus. Magkaiba kami ng prinsipyo. Siya, wala siyang pake kahit nasa mali na yung gobernador niyang nanay. Apolitical siya, Lily. Pero ako naman, Ikaw naman, mulat sa kadumihan ng nanay niya. Talagang mamumuti-buti. Paano sila Evelyn? Kailan mo sasabihin sa kanila? nahanapan ko pa ng timing. Walang timing, Sam. Alam mo yan, kung magagalit sila. O walang din ng say yan, take your time at mabush mo. Tingin mo ba talaga magagalit sila? Kung nalaman kong may kinikita kang elitista, mapapaisip ako na baka ginugoyo mo kami sa pagprotesta. That's my honest take. Kasi ano ba namang ginagawa natin dito? Lumalaban tayo para sa bayan. Pero may elitistang ka-talking stage. Mali yun, friend. Eh, yung mga panaginip mo, nagpapakita pa rin? Oo, minsan. Pero paulit-ulit lang dun sa mamamatay ako. What if ikaw talaga yun? Oh, ano nangyari sa Samantha, it means sa haba pa ang buhay mo. Pero mas convincing na past lives mo yung mga yun. Kung ako nga yung mga yun, it means maaga ako mawawala. Mom, I'm almost there. What do you mean wag na tumuloy? Yuri, nak, please. Mom? Not today, anak. There's a... Tumuntas na yung tension sa labas. Mommy, ano yun? May problema ba dyan sa capital? Yuri, I'll call you back later. May aasikasuhin na ako dito sa office, okay? Bye, anak. Love you. Go! Mukhang nagalit sila doon sa demolition plan sa may resettlement na gagawin yung resort. Eh baka nga dapat pag-usapan natin ulit ang project bago. Anong pinaparating mo? Na mali ako? Ay, hindi naman po sa ganon. Ang akin lang ho. Then shut it. Tsaka may investors na. Galing pa sa Senado. Kapag nabuksan ng resort, sigurado may pwesto na agad ako sa Senado. Eh, paano ho sila? Mukhang hindi sila titigil. Pabomba mo na lang ulit at nang matuto. Demolisyon! Pigilan! Istoka ang pasista! Demolisyon! Pigilan! Istoka ang pasista! Istoka! Istoka! Corpus pasista! Istoka! Corpus pasista! Bakit ginagawa dito? Hindi ko na alam. Go! Huwag ka na dito. Corpus pasista! Corpus basura! Umalis ka na. No! I'm not leaving unless you leave with me.
Samantha! Di ba anak ni Governor yan? Anong ginagawa niya dito? Ano? Asan nanay mo? Bakit ikaw ang pinaharap niya sa amin? Oh, sandali. Saan mo siya dadalhin? And we're away from this mess. Mess? Dahil sa kapalpakan ng nanay mo, nandito kami ngayon. Nakikita mo ba ang mga tao sa likod natin? Lahat ng mga yan, tatanggalan niya ng nanay mo ng tirahan para lang maipatayo niya yung resort niya. Naiintindihan mo ba kung ano ang mess ang nasa harap mo ngayon? Ha? Tama na, Avery. Wala siyang kinalaman dito. Teka nga, magkakilala kayo? Paano? Corpus Fight Pack! Pera lang ang kita! Lumayo ka na rito, Yuri. Kapag may nakakita sa'yo polis, sabihin mo anak ka ni Gov. Santiago. Ano ba? Bakit nakatayo ka lang dyan? Ano na? Akala ko matatagalan bago ko siya makita. But she's there, sitting beside me. Alam mo ba nung nakita ko ulit siya, parang nahulog ulit ako. Ganun pala yun. Nahulog ka kahit ilang beses. Yuri, you know better than anyone na 2 beses na nagtatalo. Palagi siyang lumalaban para sa bayan. Palagi rin siya kinukuha sa'yo. Sa'yo na nang galing. Na hindi mo na ipipilit kapag nagkita kayo ulit. Ano nangyari doon? Pero syempre, hindi kita masisisi. Matagal mo rin minahal eh. Okay, ganito. Let's say na normal na tao lang siya. Pinaparating mo to. I mean, yung wala kang special. Lagat na po. Basta ang pag-ibig ka, sir. Ganun din yun. Gusto ko. Hindi ka natatakot. Susugalin mo ulit kahit alam mo matatalo ka pa rin sa ulit. Pero diba, siya naman nagsabi sa'yo. Nung nag-keep kayo after namin sa Tagalog. Na med student siya, malayong-malayo sa law. So it means bumaba yung chance na katulad siya ni Santiago at Marilag. This time, hindi na siya lalaban para sa bayan. Mali tayo. Siya pa rin si Santiago at Marilag. Para sa bayan. Palaging para sa bayan. Akin ang linagan sa may laot na may mga dayuhang barko na dumating sa sinasakupan ni Raha Quiago at Raha Colombo. Hindi ba't iyan din ang mga dayuhang kaibigan ni Raha Garas-Garas? May sabi-sabi nga na inayahan ng mga dayuhan na magpabinyag ang mga Raha at ang mga tao roon. Labis siyang nakababahala. Oh, Marilag, bakit ikay hindi nagsasalita? Bakit kanina ka patahimik? May bumabagabag ba sa iyong isip? Ang aking pangalan ay Antonio de Valerio. Magandang umaga, Antonio. Ang pangalan ng akin ay Fernando Gomez. Llevamos un tiempo enseñando aquí, Fernando, no es. Ang aking pangalan, Ino. Ang pangalan akin. De ir nuestro amigo Antonio. Tampoco lo usameros porque solo estromeros aquí en Mactan por una semana. Tú vas primero, yo te seguiré. Magandang gabi. Ang aking pangalan ay Antonio de Valeria. Ang aking ngalan ay Marilag. Sa kasalukuyan ay nasa sukbo ang mga dayuhan, ngunit naulinagan ko kaninang umaga
na merong isang bangka ang dumaong, kanina at lulan at ang ilang mga dayuhan. Hindi bang mga ngalakal ang mga yun, Adlaw? Nakita mo na ba sila, Maritag? Ha? Akin lamang silang sumpungan kaninang umaga. Ika'y mag-iingat, Marilag, sapagkat hindi natin alam ang kanilang tunay na pakay sa ating bayan. Maaring hindi lamang pagkakaibigan sa mga maharlika at sa ating lupa ang kanilang nais. Narito kang muli. Marilag. Aking napag-alaman na ang kahulugan ng iyong pangalan ay maganda. Tunay ngang hindi iyan maikukubli. Ika'y Marilag. Biyasa ko na sa amin yung bahay. Halos isang buwan na rin noong dumaong ang aming barko sa Homonhon. Doon pa lamang ay pinag-aralan ko na ang inyong lingwahe. Pinag-aralan? Bakit? Nais ko makasalamuha sa inyo sapagkat aking nakita ang hitik ninyong kultura. Nakita ko kung paano kayo mamuhay at nais ko yung matutunan. Nabighani ka ng aming kultura? Hindi lamang kultura ang nakabighani sa akin. Ay, kailangan ko na muna palang umalis. Ngunit, ako'y babalik. Sige, ika'y mag-iingat. Maghihintay ako dito. Narito ka pa rin. At ikaw ay tunay ngang nagbalik. Salamat sa paghihintay. Tara. Marilag, ika'y bumangon at mayroon kaming ibabalita. Nakarating ang balita mula sa Sugbo. Nagpabinyag ang mahal na Rahang Mabon at ang kanyang pamilya. Ano? Ngayon ay ganap na silang sumasamba sa Diyos ng mga dayuhan. Marilag, dala ko na ang mapa ng aming paglalakbay. Inuyo ko pa si Fernando upang ibigay ito sa akin. Halika, ikukwento ko sa iyo ang aming mga nalakbay na katubigan. Marilag, hindi ka ba nagagalak at nakuha ko ng mapa? Bakit kayo nandito sa aming bayan? Marilag, hindi ba't nasagot ko na iyan? Kasama ba sa paglalakbay ninyo ang pangungubis sa aming sambahin ang Diyos nyo? Tama ka, kasama yan sa aming paglalakbay. Kung ganon ay hindi pangangalap ng pampalasa ang iyong pakay sa aming lupa. Taluwas sa inyong unang sinabi nung nakaraan. Ngunit, Marilag, nakalimutan kong ipakilala sa iyo ng lubusan ng aking sarili. Isa akong bagani, isang mandisya. At
At sa oras na kailanganin ako ng lupang ito ay hindi ako magdadalawang isip na makisangkot sa digmaan. Kahit ikaw pa ang nasa dulo ng aking palaso. Marilad, kanina ka pa namin hinahanap. Bakit adlaw? Anong nangyari? Dumating kanina ang mensahe mula sa Sugbo. Kung hindi raw susuko si Dato Lapu-Lapu sa mga Espanyol, magkakaroon ng digmaan sa pagitan nila ni Raha Himabon. Ano daw ang naging pasyon ng ating dato? Tonyo? Kalaban. Antonio, alam mo bang iniibig kita? Ngunit mas iniibig ko ang akong bayan. Patawad. Mahal kita, aking Marilag. Paumanhin, senyor. Huwag ka mag-alala. Ako yung hindi nasaktan. Hanapin ang tulisan! Natagpuan na kita. Maraming salamat, Ginoo. Tatanungin ko to isang malaking utang na loob. Hindi ka ba nagagalak sa muli nating pagkikita? Paumanhin, Ginoo, ngunit hindi ko batid ang iyong sinasabi. Kung maaari lamang po ay mauna na ako bago pa ako abutan ng mga gwardiya sibil. Masyado nang malalim ang gabi para maglakbay ng walang ilaw. Ngunit, tila kay lalim na siguro ng nahukay ng iyong hininga, kuya. Nangangamba ka ba sa papalapit na revolusyon? Huwag kang mag-alala, kuya. Natitiyak akong magtatagumpay ang plano ni Ginoong Bonifacio ng Katipunan. hindi iyon, Dolores eh. Kung gayon, ano ang bumabagabag sa iyong isipan, kuya? Mukhang mababaliw na ako.
Bakit naman? Pero baka nadala lamang ako sa mga paganismong aral ni ina nung bata pa tayo. Ha? Nung hinahabol ako ng mga gwardiya sibil ay may nakatagpo ako isang Ginoo. Nung maghawak ang mga kamay namin ay para bang palabas na naglaro sa isip ko ang mga alaalang tila ba ay sa akin. Ano nang gagawin mo ngayon? Wala. Sa ganung paraan ay walang mangyayari. Ako'y naihinuhan na hindi pa handa ang Luzon sa paparating na pag-aaklas. Kulang tayo sa miyembro at higit sa lahat, armas. Huwag kang panghinaan ng loob, Manuel. Natitiyak kong kahit kulang tayo sa armas at kasapi, kaya pa rin nating supilin ang mga sundalong Kastila. Tama si Basing Manuel. Ang ating pagkakaisa maghahatid sa atin sa kalayaan. Magandang araw sa inyo, mga Ginoo at Binibini. Nais namin kayong anyayahan sa isang salo-salo. Buti naman. Oh. Hindi ko batid ang nais mong mangyari, ngunit nakikiusap ako na kung ano man yun ay tumigil ka na. Santiago. Santiago na ang pangalan ko. Ngunit, kaya pinapangalanan tayong muli sa tuwing isisilang tayo, Fidel. Ibig sabihin lamang nito ay natapos na ang nagdaang buhay. Ito na ang bago. Hindi ko maintindihan. Ako lamang ba ang nagagalak na nagkita tayo muli? Matapos na sinapit natin noon? Narito na tayo, Santiago. Magkaharap na tayo. Nakatayo sa lupang tinubuan. Malayang piliin ng isa't isa. Naiintindihan ko na mabilis ang pangyayari. Ngunit, kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, ay ipapakita ko. Malaya? Santiago. Hindi ito ang kalayaan para sa akin. Hanggat narito ang mga dayuhang manlulupig ay panaginip lamang ang kasarinlan. Maging sa buhay na ito, ay bayad pa rin ang iyong pipiliin. Maraming salamat sa inyong pagtanggap ng aming anyaya, Santiago. Humayo na kayo bago pa tuluyang kumagat ang dilim. Tiago! Maghunos dili ka muna! Sadyang mahina ka lang! Hindi! Masyado kang maraming iniisip, kaya sa akin mo binubus ang pagkabalisa mo! Masyado ka na marami nalalaman! Ha! Nasaan na ba kasi si Manuel? Oh, Manuel! Kanina ka pa hinahanap ni Basilio. Bakit ka naparito? Nagtagpo kami ni Manuel sa plaza at inanyayahan niya kung tumuloy rito. At pumayag ka naman. Nakakaingat tumanggi. Pagkain ng mga Indio ang narito kaya wala kami mayayain sa tulad mong Insulares. Santiago, makakaalis ka na. Sa katunayan eh, tinanggap ko ang alok ni Manuel kasi gusto ko itong makita. Hindi mo ba itatanong kung ibig din kita makita?
Maraming salamat sa iyong pagtanggap sa akin dito sa inyong tahanan. Umanhin na rin sa abala. Hindi ka ba nababahala sa iyong pananalita, kuya? Sus Mario Joseph Dolores, kanina ka pa ba riyan? Kung tunay nga nagkaibigan kayo noon, sa tingin ko ay masyadong matalim ang iyong mga salita, kuya. Nakakabahala na, baka sa kataliman ay mabutas ang puso ni Ginoong Fidel. Mukhang hindi yata natitinag ang iyong nobyo. Hindi ko yung kasintahan. Ay, naghiwalay na nga pala kayo. Ngunit ayaw mo bang ibalik ang dating tamis? Ika'y magtigil, Dolores. Baka man ako kay Kuya Fidel, hindi tumitigil. Kuya Fidel? Ilang linggo nang pabalik-balik si Kuya Fidel. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Si Tiago! Kuya! Santiago, dadali na kita sa pagamutan. Hindi ko alam na nandito ka. Kung alam ko lang, di na ako magtutungo rito. Ngunit nakaupo ka na ngayon sa tabi ko. Ngayong hapon lamang, kahit ngayon lang manatili ka rito sa tabi ko. Nais mo akong magkita muli sa hinaharap. Sa malayong hinaharap, sa nakamit na ng Pilipinas ang kasarinlan. Sa tingin mo ba ay makakamit ng lupang hinirang ang kalayaan? Nakakatiyak akong darating ang panahon yun, kung saan malaya ang lahat na gawin ang anumang naisin nila. Malayang makakapag-aral, malayang makikisangkot sa politika. Higit sa lahat, malayang magmahal. Nais kong masaksiyan ang panahong tinutukoy mo. Hangad ko rin saksiyan ng panahon yun kasama mo. Kung saan, malaya kitang pipili. Ayusin kita makita sa malayong hinaharap, Fidel. Ngunit sa panahon na yun ay kailangan ng inang bayan ang kanyang anak. Kung di tayo kikilos, sila ang unang sasalaki sa atin! Kumalma ka lamang, Basing. Tiago, pinatay na nila ang mga tao sa Diario de Manila! Tayo na ang isusunod nila! Basilio, hindi ka nakakatulong! Hindi mo ako naiintindihan, Manuel. Kailangan na natin maganda. Saka na natin ipaalam sa Suprema kapag kaluluwa na lamang tayo. Tandaan mo ba hindi tayo maaaring umilaw sa totoong salita mula sa Supremo? Nakasaad na malawakang revolusyon magaganap. Hindi pwedeng apat lamang tayo magkwenta. Sangayon ako kay Manuel. Hindi tayo maaaring magpakalos-dalos, lalo walang pahintulot ni Ginoong Bonifacio. Santiago, Presidenta, kailangan kita makausap.
labis ang pagbibigay ko kayo ito. Nanganganib ng iyong mga buhay. Nang pinasok namin ng kilusan ay tinanggap na namin, Fidel. Nang kalahati ng aming katawan ay nasa hukay na. Fidel! Batid ko na lang ang pag-ibig mo sa bayang ito ay higit sa iyong nararamdaman para sa akin. Subalit, alang-alang sa iyong kaligtasan. Sumama na kayo sa akin sa Spain. Fidel! Santiago! Hindi na siya? Fidel! Kailangan na nating umalis. Alam na ng mga gwardiya sa bilang lugar na ito at balak na nila kayong dakpin. Hindi! Fidel! 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 Tulungan mo! Alejandro! Señor Fidel Valerio, no esperaba verlo aquí. General Mariano! Labis na lamang siguro ang pagdadalamhati ng iyong ama kapag nalaman niyang kumakampi ka sa mga rebelde. At magawa ng higit na kasalanan sa Panginoon. General Mariano! Pakiusap! Huwag mo silang sasaktan! Ang mga makasalanang katulad mo ay walang karapatang humingi o makiusap sa mga taong katulad ko. Pero sige, dahil dati kami magkaibigan ng iyong ama, hahayaan kitang umalis sa lugar na ito nang walang galos kung isusuko mo sa akin ang mga rebelde na yan. Agwadya, alam mo nang gagawin. Mga mamamatay tao! Santiago! Santiago! Kailangan na nating umalis! Santiago! Santiago! Hintayin mo lamang ako at pakikiusapan ko si General Mariano. Hindi tayo luluhod sa kanila para mabuhay! Hindi ito ang panahon para kung ako ay papanaw. Papanaw akong lumalaban. Santiago! Hindi ba't nangako tayo sa isa't isa na magkikita tayo sa malayong hinaharap? Aasahan ko yan. Santiago! Santiago! Hindi! Bakit? Ang kalaban ng kaharian ng Espanya kailanman hindi magwawagi sa aking orasan. Vamos! Naalala ko na lahat. Fidel, Antonio, kumusta ka na? Bintay kita. Come with me. Let's change our fate, Sam. Ibayin natin lahat sa buhay na to. Trust me this time. Be selfish for once, Sam. Ako naman piliin mo. Naniniwala ka ba na may apat na buhay ang tao? This is already our third life. Siguro we'll meet again in our fourth life. Stop. Subukan natin ngayon. Grabe yung gulo last week, no? Muntik pa kaming madami ni nakatkat. Kasi nakilala kami ni Tito Bull. Yung tito mong pulis?
Sabi ni Tito Bon, may nanghuli na raw isa sa mga activist. Ha? Ano naman ginawa nila sa kanila? Hindi ko rin alam eh. Pero sabi ni Tito Bon, salita na daw yung nahuli nila tapos tinuro yung ibang members. Kaya ayun, pinakawala na nila. Hoy! Hindi kami nakikipag-ubulan ha. Sumama ka na lang sa amin. May konting tanong lang kami. Ayan, ganyan dapat. Hindi tatakbuhan mo na naman kami. Ano magagawa niyan? Dalawa kami, isa ka lang. At anong laban niyan dito? Kung ako sa'yo, sumama ka na lang. Ano kasi sabi ni boss? Ito na live. Oh! Kung ako sa'yo, hindi ko yan gagawin. Gago, anak yan ni Gob! Shit! Lalo tayong malalagot niyan. Ano ba, tapusin na natin to para may pambawi naman tayo kay boss. Tama ka ba? Nabistuhan nila tayong bumaril sa anak ni Gob. Hindi na natin matatakpan yan. Nababaliw ka na ba? Tara na, iwan na natin yan. Sige na, tara na. Kapag napisto tayo dito, Castro, dami tayo dito. Tara na. Sumigil kasi tapos narinig ko na. Okay lang ako. Tapos lang to. Hindi, Yuri. Tatawag ako sa ospital. Yuri! My God! Yuri! Oo, Yuri. Susubukan ulit natin.